iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Baga't espiritu kong ay gagalakan upang lahat ng nagalagay magpapagumero ay na-change. Diyos na makapangyarihan, maring kataas-taasan sa aming puso ay nananahan. Ang kabutihan at ang kapangyarihan mo ay hindi namin mamalas sa kahit saan man. Kaya ngayong araw, ngayong umaga, church, patuloy natin ipagkaloob sa Panginoon yung pinakamataas na papuri na kaya namin iparating sa Kanya. At hayaan mo na sa oras na ito, yung Holy Spirit ang makapatungo sa iyong kinalalagyan ngayon. Precious moment.
ay ligaya ang bulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian. Sa piling ng Diyos, lupa'y natapak. Hindi po natin ang sanong mesa. Maraming salamat po sa araw na ito na kami po ay inyong pinagsama-sama. Sa isang buong linggo na kami po ay inyo pong ginabayan. Magpatawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Kung ito man po ay aming naiisip, nasasambit o nagagawa. Lord, ihanda niyo po kami ngayong araw na ito upang ang mensahe na magagaling sa tao inyong itatayo sa aming harapan ay buhay po namin sa araw na ito at sa mga susunod pa pong araw. Lord, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, maging ang nasa inyong sambahan at ang mga nasa labas din po, Lord. Lord, sana po ay hindi po matulog ang mensahe na ibibigay po sa amin, hindi po matulog sa aming mga isipan, ngunit magawa po namin ito para sa mga lubos na nangangailangan. Lord, sa inyo po ang papuri at pasalamat sa araw po sa namin. Amen. Tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, makikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan
Ako magbabahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o sinulat namin. Huwag kayong magpapadala ng kaligaman sa mga paraan. Hindi natin ang araw ng Panginoon na nag-ipan talaga ang muling pag-ibasik dapat sa Diyos at ang pinatawag sa makin na itinakta sa pamahalaan. Itataas niya ang kanyang sarili at tawag-tawagin ang lahat ng Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilala siya Diyos. Hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na po sa inyo nang ako'y kasama ko ninyo. Natin kahit na God, you're here. Because God, you're here. In a wide world, you are my protection. In a wide world, you are right and true. Jesus, you are my friend forever, no matter how long. Forever in a wide world, you're my home. One more time, me. Climbing on the mountain's highest tree, roaming around, spinning the sea. Oh, I want you. God, you're here. God, you're here. Paddling waters cold and deep, singing in my heart. Oh, I want you. Because God, you're here. In a wide world, you are my protection. In a wide world, you are right.
sa panalangin. Tayo manalangin, Panginoon. Muli ay nilalapit namin sa iyo ang mga munting anghel na ito. Patuloy niyo po silang gabayan sa kanilang pag-aaral, paglalaro at sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Mga Panginoon, ay patuloy mo silang palakasin at patuloy po namin silang mahubog, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa gabay ng kanilang magulang na patuloy silang inilalapit sa iyong tahanan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayon sa pindig sa pagbasa ito po sa masulat ni Lucas talata 23 talatang 23 hanggang 44. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ang mga kawan upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanunood, habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hiniran ng Diyos. Nilait din siya ng mga kawan. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak. Kasabay ng ganitong panunuya, kung ikaw nga ang mga hari, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Meron ding nakasulat sa kanyang ulunan sa wigang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang at tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Amen. Amen.
Ibahagi niyo po ang aming mga kaloob at handog mula sa aming mga puso na kapalit ng mga biyayang aming natanggap mula sa iyo na kahit kailan, Lord, ay hindi matutumbasan at kahit kailan ay hindi namin deserve pero patuloy namin natatanggap mula sa iyo. Aming pong dalangin na patuloy itong magamit sa iyong ubasan para sa ikalalago ng iglesia mo dito sa lupa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa mensaheng awit. Alam ko na yung theme song ng mga naglalaro ng piko. Yung kayo, Stepping in the Line. Stepping in the Line. Stepping in the Line. Theme song daw po ng mga theme song natin ng araw yun, mga naglalaro ng piko. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kamusta na po kayo? Batiin mo yung katabi mo. Batiin mo yung katabi mo. Lalo kang pinagpapala ngayon. Lalo kang gumaganda. Bumiti ka naman. Bumiti ka naman. Relax. Lalo kang gumagwapo. Napanood niyo ba yung sayaw ni Kuya Lito sa GC natin?
Yes, parang dito lang sa right side, right view. Kita nyo, talaga ano nga uling sa'yo niya? Hagibis na kasing bilis. Kaya mga kapatid, hanggang kanilang madaling araw po ay nagdiriwang ang mga kapatid nating Romano dahil ngayon ay ano ang Sunday natin ngayon? The Solemnity of Christ the King. Amen? At siya lamang talaga yung hari. Totoong hari. Hindi naghahari-harian. Hindi siya naghahari-harian, kundi talagang totoong hari. Bagamat yung ating pagbasa po ngayong umaga ay parang pang Holy Week. Parang pang Holy Week. Alam mo, narito ang ilan sa mga, narinig natin yung ilan sa mga nagbasa po ng 7 last words. Salamat din po kanina sa ilang mga paalaala sa ating concern, salita sa ating tungkol sa ating pananambahan na tayo po ay nagsisimula ng manambahan ay nandun na yung solemnity na nandun na yung pagbubulay-bulay, pagninilay-nilay. Napakabilis ang araw. Ano po? Napakatuling. Ngayon po ay anong petsa ngayon? At sa darating na linggo ay birthday nga pala ng aking asawa ngayon. November 23. Sabi niya kanina, nagre-reklamo siya kanina eh. Anong almusal ko? Yung tinapay na walang palaman. Walang palaman, birthday ko ngayon. Tubig na mainit na may oatmeal. Ito na naman. Ang dami ng reklamo. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. No. Kaya hindi pa ako kumakain yan. Kinailan niya tinapay na ang pangalan ay sugar-free. Mamaya ka na daw mag-cheat day. Mamaya na yung cheat day mo. Ngayon din po, araw na ito, ang huling linggo, Hudya. Christ the King, the Solemnity of Christ the King, o ang ating pagninilay-nilay, o ang pagkakakilanlan sa ating Kristong Hari. Ang Diyos lamang ang totoong hari. At ano nga ba yung tungkol sa pagiging hari? Hindi lamang hari na may corona. Nakikita natin mga hari, hindi lamang mga prime ministers, hindi lamang mga presidents natin, mga head of state. Ang mga kapuri-puri, pinagpipitagalan natin mga ay nangangasiwa, namumuno sa ating pamahalaan. Ibig sabihin, meron siya mataas na kalalagayan. Bagamat, nakakaawa naman itong hari na ito na ating binasa po ngayon sa inyo ay ibis na gintong corona. Ano ang inilagay sa kanyang ulo? Tinik na o koronang tinik. Diba? Hindi pa siguro kayo naka-experience na sakduban, lagyan ng koronang tinik dahil alam natin kung ano ang inyong nararamdaman. Di po ba? Kakaiba naman siya bilang isang hari. Sabi nga, love's movement is always inward, laging papalabas. Diba? Ang pagmamahal ay laging nanggagaling sa loob, palabas. Diba? Kaya, connection mo. Bakit? Ang dami ng mga serye na pinagdaanan ni Jesus ay hindi man lang niya naisipang gumanti. Hindi niya naisipang
magsalita ng masakit. Hindi man lang siya nakaisip na dahil siya ay pinagbigaan ng masasakit na salita, ay hindi man lang sumagi sa kanyang isipan na gumanti rin ng masasakit na salita. Di po ba? Bakit nga ba ang haring ito ay ipinako sa krus? Samantala sinasabi nating hari, katulad ng nababasa natin sa wikang Griego, Hebreo at Aramaiko na Inri. Sabi ng mga kaklasmate kong nasa seminaryo, hindi raw King of the Jews ang kahulugan nun. Ang sabi ng mga kapatid, kaklasmate kong Ilocano, ang kahulugan daw niyan ay Ilocos Norte Region 1. Lagang may kilipot. Kung ano-ano ang naiisip nilang titulo. Doon mismo sa ulunan ni Jesus. Bakit nga ba? Iniligtas niya yung iba, pero hindi niya mailigtas yung kanyang sarili. Nagmahal siya ng iba, di ba? Pero parang bakit hindi niya mahal yung kanyang sarili? Talaga yatang, ano ba to? Ano ba ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Madalas pa ay tayo ang magmamahal. Sabi nga, loves always, loves movement always inward to outward. Yung daw pagmamahal ay nanggagaling sa loob mismo. Parang yung mga puno. Yung bang mga puno, kaya sila namumunga, kakainin nila yung kanilang bunga. Parang namang may sayad yung puno na yan. Yung po kayang ilog o dagat, kaya siya may tubig, ay siya mismo ang iinom ng kanyang tubig. Di ba? Hindi! Na ang pagmamahal, ang pagmamahal ay laging nanggagaling sa puso, dahil tayo din mismo ang makikinabang, mga kapatid. At ganoon ang ginawa ni Jesus, mga kapatid. Hindi balik parang wala nang matira sa kanya. Hindi na balik parang siya yung magmukhang kaawa-awa. Magmukhang, di ba? Tinulungan mo yung iba pero hindi natin matulungan. Karanasan ko yan. Marami tayong magagaling na karpentero. Pag pinuntahan sila sa bahay nila, tingnan mo yung bahay nila. Hindi maayos. Pero mahuhusay na karpentero. Mahusay gumawa ng tubo ng tubero, pero tingnan mo yung bahay nila. Di ba? Palitin yung mga faucet, palitin yung gripo at kung ano-ano pa. Bakit nga ba kumisan? Diba? Natutulungan natin ang iba, pero hindi natin matulungan yung ating sarili. Ito ba? At yun ang dinadala sa ating mga kapatid. Na itong haring ito, bagamat sila naman talaga nagsasabing hari ito. Hindi naman sinabi ni Jesus na ako ang hari eh. Wala naman siya sinabing ganun eh. Hindi naman siya nag-declare na siya ang hari. Sinabi lang ng mga tao, ikaw nga ba talaga ang hari ng Hudyo? Ikaw ang may sabi niyan. Sa'yo nang galing yan. Ibig sabihin lamang, hindi rin siya nagbubuhat ng kanyang sariling bangko, sapagkat iyon ang nakikita po ng marami. Hindi na natin kailangang ipagmalaki pa. Ipangalandakan pa kung sino tayo sa iba at kung ano ang mga nagawa natin para sa iba. Diba? Sabi nga yun daw, pagmamahal sa mga it gives. Sabi niya, it perseveres para sa iba. Ang pagmamahal ay nagmamahal.
Na parang ng tipong kahit na ikaw yung madalas nagpapasensya. Sabi mo sa katabi mo, madalas ka ba nagpapasensya? Ha? Mas madalas pa na tayo nagpaparaya. Mas madalas pa na tayo ang nagbibigay. Mas madalas pa na tayo ang nanggigising. Mas madalas pa na tayo lagi ang naghihintay. Nung si Ate Merly po ay nobya ko pala. Ang tagal ko maghintay. Magkita tayo sa plaza. Isang oras na hindi pa dumadating eh. Pero dahil mahal ko, love ya. Diba? Love lang. Abe, kusas, nakapag-merienda na ako, wala pa. Mauubos na natin yung budget ko, hindi pa dumadating. Naghihintay ako. Isang oras na higit. May trabaho siya. Ginagawa, may trabaho po siya. Ako naman ang estudyante. Ubus na yung baho ko, hindi pa dumadating. Sabi ko, Ate Merly, ano ba tawag ko sa inyo? Gusto mo yan. Kawat niya ay niya. Gusto mo yan eh. Ginusto mo yan, pinili mo yan eh. Di ba? Sa oras na, madalas ka nun. Mag-iintay ka. Nag-iintay talaga naman. Dahil mahal ko, hindi lang mahal, kundi talagang mahal na mahal ko, mag-iintay ako. Kahit na parang masakit na yung alak, tayo upo, nakarating na ako sa tindahan, pabili na po ng, naubos na nga yung baho ko, hindi pa dumadating. Diba? Gaano tayo kadalas nagpaparaya? Gaano rin kadalas na itong mismong hari, na sinasabi nilang hari ng Hudyo, ay mas madalas na nagparaya, mas madalas na sabi nga, kapag talagang nagmamahal ka, mga kapatid, ha? Sabi nga talagang nagbibigay, tumutulong, na minsan tipo parang hindi mo na kaya, parang hirap ka na, katulad ng ginagawa natin ngayon. Diba? Salamat. Dahil talagang nagmamahal kayo sa inyong iglesia. Kita nyo yan? May mga salamin na, may pintuan na. Ano mo? Yung pinapalapakan nyo, palapakan sa inyo. Mga ilang araw lang yan, Ate G. Hindi na pagpapawisan dito sa itaas. Pinagpapawisan ako ngayon. Parang nakangiti kayo lahat. Malapit na eh. Next week pa, bago magsimbang gabi ay, dahil yung simbang gabi natin ay simbang gabi, hindi naman po tayo gagamit ng aircon ng gabi naman eh. Tama ho ba? Bakit parang kayo hindi ho. May policy na ho kung ginawa. A-approvean pa lang nila. Hindi pa naman final yon. May policy akong ginawa. Approvean nyo pala. Kung pumasa, ay di okay. Kung hindi pumasa, wala akong magagawa. Hindi pumasa. Dahil simbang gabi naman yan, alas 6, at sa darating na linggo, ay ang unang linggo ng Adbyento at ang pamilya ni Kuya Jerry ang magsisinti niya. Meron na po. Bibigay ko po sa inyo yung babasahin niyo. Si Kuya Jerry ang babasa. O yung kanyang may bahay at mananalangin si Kuya Jerry. At tawagin ko rito sa linggo, Kuya Jerry. Ihanda mo na yung kinumpus mong panalangin. Sa linggo na po. Unang linggo ng Adbyento, may mga writers na rin po tayong may mga ginawa na din po sermon ng mga writers natin ng Cristo na siya man namin ipapamahagi sa inyo sa mga leaders natin para sa ating sunod-sunod na simbang gabi. Pagama, sabi nga,
itong Jesus na ito na sinasabi nila Kristong hari o hari ng mga Hudyo, sapagkat yung pagbasa natin doon sa isang Lucas 1, di ba? Nagkaroon ng isang propesiya. Hindi lang propesiya kundi hindi lamang isang hula, kundi talagang isinakatuparan yung hula. Tayo, nag-declare tayo, nagplano tayo nito na magkaroon ng aircon. Hindi lang tayo nakontento sa plano, kundi isinakatuparan natin. Amen? Diba? Mula kay Juan, ihahanda mo ang daraanan ng Kristong ito. Alam natin, hindi ko sinasabing ito paghahanda natin dahil marapit na yung simbang gabi. Pero totoo po, seryoso po ako dahil simbang gabi naman, hindi po tayo gagamit ng aircon. Seryoso po ako. Aaprubahan pa naman yan ng konseho. Yung approving body natin. Nasa kanila po yan. Diba? Masaya tayo lahat. Dahil lalagig na yung ating Lord ng Church. Diba? At kuminsan parang saan tayo humuhugot ng lakas? No? Sapagkat yung lakas na pinanggagalingan, yung inspirasyon na ginagawa ni Jesus ay hindi lamang galing sa mga tao, sapagkat lahat ng mga tao nagsasabing sila ay nasa likod nila, kasama nila, wala na, naglaho ng parang bula. Nawala na. Nung sinasabing sila ay tutulong, sila ay susuporta, sila ay konseho, sila doon ay mga opisalis, nawala na. Nawalang parang bula. Kaya narating ni Jesus yung tuktok ng mga bungo, yung Golgotha. Kung tutusin, hindi siya dapat nahong. Tayo dapat ang nahong, mga kapatid. Tayo dapat ang pinipersecute doon. Kita po ninyo, nasubukan na ba natin isang at tayo napahiya? Diba? At ang nakakalungkot doon, hindi lamang sa tinutuya ng mga sundalo, kundi pilit na kinuha. Alam niyo talaga, mga kapatid, yung pong tapis ni Jesus, talagang kinuha po yun. Talagang siya'y hubad na hubad. Akala niyo ba may tapis? Wala. Talagang hinubaran siya. Dinala siya sa kahilingan. Nasubukan niyo na ba yung itakot kayo? Hindi pa rin naitakot. Gusto niyo bang magpapakot? Meron po kasing kwento niyan Pinako na siya. Nagkaroon ngayon ng commotion sa paligid. Nagkaroon ng putukan. Diyos, mga kapatid, ibaba niyo ako ito. Ipinako siya sa krus. At doon siya pinagtutuya. Kumisan, pag umaaral, umaandar, umiiram, yung ating ego, ayaw natin tayo napapahiya. Ayaw natin kumisan na pagpapayuhan o na pagsasabihan tayo. Pero si Jesus, hindi lamang siya tinuya, hindi lamang siya pinainom ng isang maasim na alak na panis na ito, baka expired na, baka expired na. Hindi ko alam kung anong klaseng alak yan, kung anong klaseng suka yan. Hindi ko alam kung yung sukong paumbong. Talaga ba nandun na ba tayo sa punto na talagang napapahiya tayo at dahil kuminsan nasasagi, nadadaanan yung ating ego, hindi lang tayo papayag na hindi tayo gumanti. Pero si Jesus, hindi lamang sa pinagwikhaan ng masakit, hindi lamang sa pinagsalitaan ng masakit, hindi lamang sa tinusok o nilagyan ng sugat dito, hindi lamang sa pinainom ng maasim na anak, kundi tinanggal yung kanyang tapis at pinagsugatan pa, mga kapatid. At nawalan siya ng saplot. Ibig sabihin, alam nyo na kung ano nang dapat nating makita kung wala na siyang saplot. Diba?
nakakalunos na pangyayari sa buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Ilan nga ba sa atin, kung isang umaasa tayo parang hari, umaasa tayo parang tayo na ang may kontrol ng lahat ng bagay. Di ba? Nakita ko si Vice Governor Alex Castro. Nakita nyo na ba yung kanyang flag ceremony, pagdalaw sa mga ospital, ano pa ba? At kahit yung kanyang mga anak, hatid sundo niya, hatid niya sa eskwela, at siya rin ang susundo mula sa eskwela. Ganun siya ka-busy, pero meron siyang panahon para sa kanyang pamilya at hindi niya sinasaalang-alang kung ano man ang kanyang titulo sa ating local government. Kahit na bilang isang vice governor, ay meron siyang panahon sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Imagine mga kapatid, hahatid mo sa eskwela at ikaw rin ang susundo mula sa eskwela. Ilan na ba ang gumawa sa atin yan? At sana mga kapatid ay ganun kasigasig na kumisang ay tinutulak tayo ng sinasabi nating pagmamahal. Kahit kumisang parang gusto na natin sumuko kasi lagi na lang ako ang nagpapareha. Lagi na lang ako ang nagbibigay. Lagi na lang ako ang tumutulong. Lagi na lang ako ang nagpapatawad at nagpapasensya. Di ba? Gano'n pa tayo kadalas tumulong at magpasensya? Nauubos na ba ang inyong pasensya? Tanongin mo yung katabi mo, ubos na ba ang pasensya mo sa akin? Yung mga asawa nyo, wala. Sabi nga niya, Temi, pinili mo. Ginusto niya, tapos sa'yo yung mga asawa. Mga kapatid, at alam natin, umisan, hindi lamang sa titulo, kundi sa kung ano ang karakter natin bilang isang Kristiyano, bilang isang alaga. Nakikita din yan sa ugali, sa kilos natin. Parang sampaldi, parang hari tayo kumisa. Pag nagsalita, parang hari. Na hindi, ang utos na hindi mababali. Pero kailanman, hindi pinakita ni Jesus. Kahit na siya isang tunay na hari, ipinakita pa rin niya na siya isang abang alipin, abang lingkod. Sabi niya, He came to be served. He came not to be served. Di ba? He came not to be served, but to serve others. Naparito siya, hindi para paglingkuran at magpunsta. Kahapos, alalagay, may nanalo ng punsta, kuya dito, di ba? Sayang. Sino pa ba mga nanalo rito? Si Kuya Ronald ba, Kuya Arnold? Nanalo siya ng tools. Kita nyo naman, nabulot yung kanyang pangalan. Naghihintay rin akong mabunod. Buti pa si Kuya Domeng. Tinanong kung sino mga senior. 80. Binigyan siya ng 1,000. Kahapon. Kaya tahimik yan eh. Parang hindi kumikibo eh. Idadagdag mo yan sa aircon pag gusto mo lang. Kung ayaw mo wala namang po. Dagdag mo sa aircon. Nanalo siya. Kami lang, Ate Maria, hindi pinatag at Amy. Umuwi na kami. Dahil nagmamadali rin kami makauwi kahapon. Salamat po dahil sabi nga natin, ito yung dapat na umiiral sa ating bilang mga lingkod. Hindi para paglingkuran ang ating sarili, kundi para maglingkod para sa iba. Amen? Okay, tatuloy mo. At yan ang isang pagiging hari na hindi natin maihahalin tulad mga kapatid. Noong isang araw, andun kami sa Pulilan.
Bagamat nandun lahat ang mga bishops. At binubuo mga kapatid, sa darating na Lunes ay darating na linggo, 30. Sana palarin kami makarating sa Luneta. Talaga pong binubuo na yung ating pag-aaklas. No. Dahil ako po nandito sa Church Society as chairperson ng Church Society ng Norte, hinihikayat ko kayo lahat. Hinihikayat ko kayo lahat. Hindi lang yung aming mga kapwa-kapasok, kundi pati ang iglesia. Makilaw tayo doon. At tayo ay sisigaw doon ng pagbaba. Pagbaba. Diba? Pagbabago. Dynasty. Diba? Sino ang matuwid? Sino ba talagang dapat maghari? Diba? Yun po ang aming panawagan doon. At kailangan makita natin, masiyasat natin mabuti. Sino nga ba talaga ang dapat na maghari? Maghahari ba ang katiwalian? Maghahari ba ang pagnanakaw? Maghahari ba ang dinastiya? Maghahari ba ang kampihan? Dahil meron silang malaking nananakaw sa ating pamahalaan. Yun po ang panawagan. At ipanalangin natin mga kapatid, na anumang naghaharing kadiliman dito ay mas maghari ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yun po dapat. Hindi ko naghahari. Kasi ang paghahari, may naghahari-harihan sa iglesia. May naghahari-harihan sa ibang sistema. Sino ba talaga ang dapat na maghari sa ating buhay? Di ba? Bakit parang malungkot kayo? Sasama mo ba kayo sa akin sa linggo? Taas ang kamay. Walang gusto sumama. Pagbabago. At magkakaroon lamang ng pagbabago kung meron talagang tunay na hari na uubo sa ating mga puso. Amen? Pagka yung tayo mismo, hari-harian lang kayo. Hindi totoong hari yun. Naghahari-harian lang tayo. Pero meron talagang tunay na hari ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Palakpakan natin ang Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Kung ito, sagutin natin Panginoon Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang sa amin po ay hindi lang patotoo, kundi pasasalamat. Salamat po sa iglesia, sa mga tao na araw-araw ay sinasama ko sa kanilang panalangin. Dahil talaga po buhay ang Panginoon at tumutugon sa ating mga panalangin. 3 weeks ago, ewan ko, 3 weeks ka. Dati 3 weeks pa, okay. Nakuha na po namin yung result ng aking PET CT scan. Nung mahawakan po namin ni Ami yun, sabi ni Ami, ate, gusto mo bang basahin yung result? Sabi ko, ayoko, kasi nung unang PET CT scan ko, yung binasa ko, doon ko nalaman na may sakit ako. Sabi ko, ayoko, ayaw mo na si Dr. ang bumasa. Pero si Ami, binasa niya. Nung binabasa niya, nakamiti siya, sabi niya, ate, maganda. Meron lang isang hindi maganda, pero halos lahat maganda. Nung makarating na po kami sa doktor, at tinignan niya yung resulta, sabi niya, maganda kasi yung mga cancer cell na nasa akin, nabawasan
At yung mga bukol na natitira ay tulog or patay na. Kaya, hindi ko alam kung ako iiyak mga oras na yun, pero pinipigil ko yung sarili ko. Hindi ako umiyak sa harap ng doktor. Pero, masaya po ako, bagamat may nakita na kailangan ko daw po ipamamogram yung sa breast ko, yung sa kaliwa. Kailangan daw i-mammogram. Then yung sa thyroid ko, kailangan din daw i-ultrasound kasi may mga nakita nodules sa thyroid. I-ultrasound din yung breast. Sabi ko, si Lord talaga pag nagbigay hindi 100%, mayroon pang iniwan sa akin na alalahanin. Na sabi po ng doktor, ipagawa natin ma'am para matiyak natin kung meron ba tayong dapat pang anuhin. So, nagpunta po ako sa ospital, nagpamamogram ako. Nagpa-ultrasound din po. Awa ng Diyos po yung sa breast ko. Benign po yung nakita. Pero yung sa thyroid ko po, yung apat na nakita nodule, benign. Yung isa, under observation, na nakalagay po sa impression ay annual ultrasound. So, ibig sabihin next year, ipa-ultrasound ulit. Kasi medyo malaki siya dun sa apat. Ang gusto ng doktor ko, patingnan ko na dun sa ENT. Pa-biopsy, sabi ko, ayoko na magpa-biopsy muna. Kasi iko-confine na naman ako. Sawa na ako ma-confine. Sabi ko, doon nakalagay naman dyan, annual ultrasound lang. Sabi ko, baka pwede sa mga doktor na lang sa Bulacan ako magpatingin. So, yung pong papapala sa akin ng Panginoon na yun na yung disiplina sa pagkain, yung pag-inom ng gamot, talagang tinuturo ng Panginoon na maging mabisa siya. At ang sabi po ng doktor, itutuloy namin yung chemo. Yun yung pinaka-maintenance ko para yung natutulog, manatili siyang tulog. Kaya alam ko, sabi nga, mahal talaga ang gamutan. Hanggang 6 cycle pa ako magkikimo, then ulitin uli yung PET CT scan. Sabi ko kay Lito, Daddy, dinoble ko yung dose ng gamot. So, doble ko yung gastos. Ang sinagot ko ni Lito noon, pag mo intindihin yun, yun nga nagsisimula kang magpagamot eh. Hanggang ngayon na iraraos tayo ng Diyos eh. Yan pang magsisilbing maintenance mo na lang. Kaya po, mapakalaki po ng papakasalamat ko sa Panginoon kasi talagang dinidinig niya po yung aming panalangin, yung aming prayer video ng aming pamilya. Talaga po, kapag sa Diyos tayo nagtiwala, ipagkakaloob niyo po yung basta lang po tayo maging mabuti rin katiwala. Yung topic na po namin sa prayer kasi sa yung kadakilaan ng Panginoon ay damang-dama po namin. Dahil kung wala po ang Panginoon, siguro baka wala ako sa harap niyo ngayon. Kasi ang Diyos po ang nagbibigay na lahat ng ating pagpapala. At hinihiling ko rin po na patuloy niyo pa rin po ako isama sa pananalig kasi hindi po ako magaling. Dahil kasalukuyan pa rin po ginagamot. At sabi nga po, talaga po hanggang hindi nawawala sa isip ko yung sinabi ng doktor na it is treatable but not curable. Yung sakit ko. So pag inisip ko yun, treatable but not curable. Pwedeng gamutin pero hindi siya gagaling. Pero sabi nga, walang imposible sa Panginoon. Kaya po, sabi ko nga kay Lord, Lord, magtatapat ako sa iyo, sa ikapo, sa paghahandog. Doon man lang magawa kong paglilingkod sa iyo na yung para sa iyo talaga ay ibibigay ko. Kaya naman po yung dumarating sa akin, talaga pong binibigay ko sa Panginoon yung ikapo ko. Kasi kung wala naman siya ibibigay, wala akong ibigay na ikapo.
At nakakatuwa pong isipin na hanggang sa ngayon, nagugulat na lang po ako. May makikita ko sa Gcash ko, may nagpapadala mga kaibigan ko sa akin na ang sabi lang nila, basta magpagaling ka. Hindi ko po iniisip yung magugulat na lang ko. Sabi ko kalito, dati may nagpadala sa akin, kaklase ko, kaibigan ko. Gayun din po yung mga mahal ko sa buhay na patuloy na nagbibigay sa akin ng encouragement. At napakalaking pagpapala po sa Panginoon na nakabalik na po ako sa pagtuturo. Bagamat hindi ko 100% yung nagagawa kasi hindi ako lagi nakatayo. Ang teacher po dapat hindi nakaupo. Ako po ngayon ay nakaupo. Kasi bawal akong hingalin. Bawal akong mapagod. At pinagpapasalamat ko kasi yung mga estudyante ko ngayon, hindi nila ako pinagagalit. Kasi sabi ko sa kanila, bawal akong may stress, bawal akong magalit. Kung pagagalitin niyo ko, ano sa dalawa, kayo lalabas ng room, o ako ang lalabas muna ng room. Pero, nakakatatlong minuto, October 7 po nang bumalik ako sa pagtuturo. Minsan lang naman po ako nagalit, pero mahit lang. Yung unang araw lang, pero buhat unod, yung mga bata po ay okay naman po sila. Kaya sabi ko nga, ang Diyos talaga yung kumikilo sa buhay natin. At ibig ko din po maging hamon sa lahat. Kasi po, sabi nga, ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Matuto lang tayong maghintay kung kailan niya tutugunin ang ating mga kahilingan. Ang mahalaga lang po ay maging tapat tayo sa Kanya. Hindi naman kailangan na lagi kang nandiyan para sa mga gawain. Ang mahalaga, ang puso natin, ang isip natin ay nandoon po yung tiwala natin sa Panginoon. Nandoon yung kahit sa maliit na paraan ay makapaglingkod tayo. Yun lamang po. At muli po, nagpapasalamat po ako sa mga tao na nananalangin po para sa akin. Alam ko po, hindi ko kayo iisa-isahin. Alam ko po, ang buong iglesia ay kasama sa pananalangin para ako ay nagkaroon ng kagalingan. At maraming salamat po, lalo po hindi sa ating Panginoon sa lahat. Ngayon po, awitin po natin ang Hear My God Please para sa awit na pagpupuri at pagkatalan. Oh
Aming dakilang Diyos na siyang tumalaga sa amin. Ikaw na siyang hari ng aming mga buhay, hindi ng aming mga sarili. Ikaw na po yung nasusunod, ikaw na po yung ibibigay sa amin ng tamang direksyon kung saan kami lulugar, saan kami dapat lumakad upang nagkaroon ng maayos na buhay, maayos na pastulan para sa aming lahat. Hindi ka lamang isang hari ng mga hari, prinsipe ng mga prinsipe ng kapayapaan. Lalo na po sa panahon ngayon ang aming panalangin sa buong mundo, sa bansang ito, na iba't ibang mga senaryo, kaguluhan, usapin, nawawala na po yung paghahari mo. Naghahari-harian na po kami. May kanya-kanya na kaming agenda, pansarili, pagnanakaw, pagkamakasarili. Nakakalungkot po sapagkat pinalayas namin sa aming puso ang tunay na hari na dapat ay nakaupo sa trono ng aming mga buhay. Dakilang Diyos, hindi namin alam kung malulungkot kami o dapat nga bang ito ang ginawa mo? Hindi ka nagsalita, sinampal ka, tinuraan ka, tinanggalan ka ng saplot, hubad na hubad, inilagay ka sa kalagitnaan ng kahihiyan, wala ka pa rin ginawa. Pagtuwas ang sinabi mo sa kanila ay patawarin mo sila, Panginoon, aking Ama, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hanggang ngayon po ba hindi pa rin namin alam ang aming ginagawa? Kami po ba'y nagmamaang-maangan pa rin? Kami po ba'y patay-malisa pa rin? Nagtatay ng kawali pa rin? Tulad ng aming paksa kaninang umaga, gumising sa pagkakatulog. Maaring gising ang aming mga mata, maaring dilat na dilat ang aming mga mata, pero natutulog naman ang aming pananampalataya. Natutulog ang aming kamalayan sa nangyayari, hindi lamang sa iglesia, programa, na dapat ay katuwang kami, na dapat ay katulong po kami, ang pagkabuti mo sa aming Panginoon. Hanggang ngayon po inihihingi mo pa rin kami ng tawad sa iyong Ama. Dakilang Diyos, narito kami bilang inyong mga anak. Salamat po sa pagkatulad mo, wala sa pagmamahal mo, hindi ka gumanti. Sinaktan ka, hindi ka gumanti. Ano pa ba ang pwedeng gawin sa iyo, Panginoon, upang hindi ka nagumanti? Pero kami, konting salita, nalilisik ang mga mata ng tao. Ginawa siya ng masakit, pinagsalitaan, agad-agad mamaya rin gusto nang gumanti. Sa salita, maging sa Facebook, maging sa Messenger, hindi kami papayag na magpadaig, hindi kami papayag na magpalamang. Pero kayo, dakilang Diyos, ang dami-dami pong panlalamang na ginawa sa inyo ng inyong mga anak, hindi pa rin kayo kumanti. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkatalagang nag-ugat sa pagmamahal. Kahit madalas kayo magparaya, kung kami din nag-ugat sa amin ang pagmamahal na ito sa aming puso, mas madalas kaming tutulong, magmamalasakit, magbibigay, magpaparaya, sapagkat nag-ugat sa pagmamahal ang aming paglilingkod. Kahit ano pa ang naririnig ng aming mga tenga, wala kaming mga negative reactions. Hindi kami nag-iisip ng masama sa aming kapwa, sapagkat hindi naman talaga kami ang tunay na hari. Huwag naman kami maghari-harian, sapagkat mayroong isang tunay na hari na dapat maghari sa aming mga buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hari ng pagpapakumbaba, hari ng pagpaparaya, hari ng pagpapatawa.
lalo higit po sa darating na Adventong ito. Nawa po ay magkaroon kami ng mas malalim na pagdinilan-nilan. Hindi lamang ito isang okasyon tuwing taon-taon, tuwing Disyembre, kundi tuwing pagdatal mo, pagdating mo sa aming mga buhay, hindi man pwedeng ulitin na darating ang mga matatalinong tao mula sa silangan, kundi kami na po ang darating bilang inyong mga lingkod sa panahon ng Adbyento. Tulungan namin dakilang Diyos sa inyong iglesia. At naroon kami bilang inyong mga lingkod mula sa silangan, mula sa iba't ibang kalagayan. Kahit ang hirap magparaya, ang hirap tumulong, pero dahil nag-uugat sa pag-ibig, dakilang Diyos, marami pong paraan. Nakakagawa pa rin kami ng paraan para lalong magmalasakit, magparaya at tumulong sa inyong iglesia. Maraming salamat po. Maging ang mga problema, karamdaman, walang imposible sa tunay na hari na aming sinasampalatayan. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po muli sa bawat isa. Ano man ang aming mga iniluluhod ngayon, pasasalamat, birthdays, wedding anniversaries, salamat sa panibagong taon sa ating may bahay, sa lahat ng mga sumapit sa kanilang karawan. Kahit ano pong mangyari sa amin, dito po kami hihimlay. Aming mga manggagawa, dito na pong pipikit ang aming mga mata hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Maglilingkod kami sa iyong Panginoon, sa inyong iglesia, sa aming mga kapwa. Kahit ano po ang mangyari, ang aming buhay ay talagang nakatalaga na po sa iyo. Sana po gayon din, italaga namin ang isa't isa sa isang tunay na hari na hindi naghahari-harian, na hindi nagkukunwaring hari, na wala rin naman, wala naman magagawa, hindi naman kayang magpaulan, hindi kayang magpakitla, hindi kayang magpabagyo. Ibig sabihin, kung di namin kaya ang lahat ng ito, hindi kami tunay na hari. Kami mga peking hari lamang, sapagkat meron isang tunay na Diyos na dapat maghari sa aming mga buhay. Ito pong aming samot na langin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na tunay na hari. Amen. Amen. Ay lahat ay pagpalain, puno-puno ng pag-asa sa ating mga buhay at pamilya, at ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, ang kaaliwan, pagkakaisa, pagdadamayan, bilang isang pamilya sa iglesia nito. Samahan tayo ng kanyang banal na Espiritu mula ngayon at magpakailanman. Amen. Kabilang po ang nurture din at mga presidente o representative